Tibay nyo, ma'am. Iniwan ng demolition team ang trabaho pero babalik daw sila bukas para tapusin ang demolition sa 4,000 square meter na lote. Sa kalsada naman magpapalipas ng gabi ang mahigit 50 pamilyang nawala ng tirahan. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Tutol ang ilang mga magulang sa plano na magdagdag ng 2 pang taon matapos ng elementary at high school. Ayon naman sa ilang guro, hindi karagdagang taon ang kailangan kundi ang pagpapabuti sa kalidad ng edukasyon. Nakatutok si Jay Taruk. Halos bumalikwas sa kanyang pagkakaupo habang naglalaba si Aling Lorena nang marinig niyang may mungkahing dagdagan ng 2 taon ng basic education ng mga bata sa elementary at high school. 4 kasing anak ang pinapaaral niya, 1 sa elementary at 3 sa high school. Ay nako, madadagdagan na naman tayo ng gastos. Eh yung 6 na taon nga, tinatamad na yung mga bata. Natapusin, minsan di pa nagtatapos. Eh dadagdagan mo pa. Sakit pa. Magdadagdag ka pa ng sakit ng ulo. Paano rin niya mapagkakasya ang kakarampot na kinikita sa paglalaba para bunuin ang pag-aaral ng 4 na anak? Pabor naman daw sa dekalidad na edukasyon si Aling Lorena. Pero di raw biro talaga ang mga gastusin kahit libre ang tuition ng mga anak. Di naman lahat libre. Bibili ka rin ng mga project. May gastos? Oo, hindi ka pwedeng pumasok sa school na walang gastos. Eh kung madadagdagan na 1 taon, patay na naman tayo dyan. Lalo na kami mahihirap. Ang ilang guro hindi naniniwalang solusyon ng pagdaragdag ng taon sa elementary at high school para maihanda ng husto ang mga bata. Una, waste of time yan. Ikalawa, waste yan sa budget ng gobyerno. Kasi it's not really the solution to the problem. Base sa 21 taong pagtuturo ni Teacher Clavel, ang pananatili ng mas mahabang panahon ng mga mag-aaral sa loob ng silid-aralan ay hindi kasiguruhan na mas magiging handa at mas matututo sila. Ang kailangan daw, deloading para sa mga guro. Sa ngayon kasi, 6 na oras ang ginugugol ng isang guro sa pagtuturo ng tuloy-tuloy sa mga pampublikong paaralan. Para sa ibang teachers, nahati pa ang kanilang duty sa 3 shift. Teachers are not machines. Kahit nga machines, nagwe-wear out eh. Ang teachers pa kaya. In the case of the science teachers, they are teaching 5 sections a day plus advisory class. That is too much. Para naman sa isang high school teacher, magiging problema pa raw ang pagkabagot ng mga bata sa ekstrang taon nila sa paaralan. Palitan na rin daw dapat ang curriculum para mas maging competitive sila bilang college student at pagpasok nila sa trabaho. There are some factors, the effect. There are factors. One is boredom. At least the curriculum should be revised. Hati naman ang mga mag-aaral na nakausap namin tungkol sa issue. Hindi po ako payag. Bakit hindi ka payag? Kasi po, sa tingin ko, dapat ang gawin na lang po ng gobyerno, dagdagan na lang po yung mga schools, tsaka buildings, tsaka pagandahin pa po yung kalidad ng edukasyon. Kaso po, kung papahabayin pa po nila yung year ng pag-aaral, marami pong may hirap na Pilipino, baka hindi, lalo pa silang hindi makatapos. Para po sa akin, pabor po ko kasi po, bukod po sa kadahilanan tayo na lang po sa bansa Southeast Asia, yung may 10 taon lang po yung pag-aaral. Sa tingin ko, yun din po yung magiging paraan para mas mapaunlad pa yung kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Jay Taruk, nakatutok, 24 oras. Ang sabi naman ng mismong may akda ng IVAT law, si Senador Alfredo, illegal daw ang pagpataw ng IVAT sa mga tollway. Nakatutok si Ruth Cabal. Labag sa batas, ito ang paniniwala ng ilang senador sa pagpapataw ng 12% IVAT sa toll na ipapatupad na sa Lunes. Ayon mismo sa sponsor ng VAT law, malinaw sa revised IVAT law, transportasyon sa himpapawid at dagat lang na nagbabiyahe ng pasahero, produkto at cargo ang papatawan ng 12% IVAT. Mali raw ang pagdadahilan ng Bureau of Internal Revenue o BIR na base sa IVAT law, pwedeng patawan ng VAT ang mga tollway. Walang VAT when you ride a taxi or when you ride a bus or a tricycle. All land-based is non-vatable because of the impracticality of it. At pag pinayagan natin yan, ano susunod? PNR, LRT, MRT? Toll fees are taxes collected to retire the debt for the construction of a road owned by the government. It would be foolish for the government also to VAT its own collection.
Dagdag ni Recto na kaalyado ni Pangulong Noynoy Aquino, nakakahiya at nagkamali ang ilang opisyal sa isyong ito. Lalo pat pinangako ni Pangulong Aquino na hindi magkakaroon ng bagong buwis sa ilalim ng kanyang pamumuno. It is double speak on the part of some of the officials of government when they say that this is not a new tax. When it will be imposed for the first time, it is a new tax. Sino ang linaloko natin? Sino ang binabola natin? Pinatawag na ng Committee on Ways and Means sa hearing bukas ang mga opisyal ng BIR, Departments of Finance at Transportation at iba pang grupong posibleng maapektuhan ng pagpapataw ng VAT sa toll. Kanina nakapagpulong ang South Luzon Bus Operators Association kay Recto para magbigay ng materyales para sa isasagawang hearing bukas. Banta nila kapag natuloy ang pagpapataw ng e-VAT sa mga tollway at 250% dagdag singil sa SLEX, 60 sentimo kada kilometro dagdag pasahe ang hihingi nila at 20 sentimo kada kilometrong provisional increase. Kami nagtataas lang dahil may consequence ng ng increase ng toll tsaka ng e-VAT. Kundi man madaan sa pakiusap ang gobyerno, sabi ni Recto, opsyon ang paghahain ng petisyon sa Korte Suprema para sa isang temporary restraining order laban sa pagpapataw ng e-VAT sa tollways. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Sa kabilang dako, naniniwala naman si bagong BIR Commissioner Kim Henares na legal ang pagpapataw ng 12% e-VAT sa toll bilang kabayaran daw kasi ito sa paggamit sa kalsada. Iba raw ito sa pamasahe ibinabayad natin sa pampublikong sasakyan. Kahit daw kasi government property ang mga kalsada, may kontrata raw ang gobyerno sa mga investor ng proyekto. Doon naman ho ngayon sa toll, ang ini-impose ho ng VAT, hindi naman ho doon sa pamasahe. Ang ini-imposean ho ng VAT is yung binabayad ng mga jeep at bus sa paggamit ng kalsada. Yung binabayad sa kanilang pamasahe, hindi naman ho yan subject sa VAT. Subject sa common carrier tax. So, magkaibang transaction ho yung dalawa. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isang pabrika ng sabon sa Pasig ang sinugod ng mga residente dahil sa umano'y pag-alingasaw ng mabahong amoy. Pero ayon sa mga taga-pabrika, hindi sa kanila galing ang amoy. Si Dante Perello, Naka-Alerto 24 Eksklusibo. Isang nakasusulasok na amoy ang nagpabalikwas mula sa mahimbing na pagkakatulog ng mga taga-barangay Santa Rosa at Barangay Bagong Ilog sa Pasig City pasado 1:00 ng madaling araw. Nagmula raw ang masangsang na amoy sa Pure Essence Manufacturing Company na nasa Ivy Street, Barangay Bagong Ilog, Pasig City. Isa itong pabrika ng sabong panlaba na pag-aari ng isang nagngangalang Alice Pantoco. Matagal na raw itong inirereklamo ng mga nakatira sa dalawang apektadong barangay dahil kadalasan daw ay halos 4 na beses sa isang linggo kung magpakawala ang pabrika ng mabahong usok. Yung anak ko kasi isang beses, nang napakawala din sila, inatake ng hika. So lumala. Ngayon, ito na naman, naulit na naman, baka na may mangyayari kasi. Baka may mangyayari din sa anak ko. Ganun na naman mangyayari, atake na naman ng hika, kawawa naman yung bata. Nitong Martes ng gabi, hindi na nakatiis ang mga magkakapitbahay sa lugar at sinugod na nila ang pabrika kasama ang ilang opisyal ng kanilang barangay at pulis. Pero ang mga taga-pabrika, itinanggi lang ang bintang nila. Napasugod rin sa lugar ang Pasig Rescue Team para bantayan ang sitwasyon. Bahagya namang nagkaroon ng pagtatalo matapos di payagan ng gwardya na inspeksyonin ang loob ng pabrika. Ang masama ko kasi mas marami kasi bata ako din sa gilid nung pag umangin pa lahat ng usok nasa amin. Sinubukang kausapin ng mga otoridad ang supervisor ng pabrika na si Nelson Macas. Pero halos 2 oras na silang naghihintay, hindi rin ito humarap. Kaya hiling ng mga magkakapitbahay dito, sana ay aksyonan ang kanilang problema sa lalong madaling panahon. Masakit sa dibdib, tsaka sa ulo. Pag nalalanga po yung mabahong amoy. Siyempre kawawa yung mga bata. Dante Perello, Naka-Alerto, 24. Umaksyon na rin ang mga otoridad sa nirereklamong pabrika ang naglalabas daw ng mabahong amoy. Pero nang dumating sila, humupa na ang amoy. Kaya naman hindi na natukoy kung saan talaga galing ang baho. Nakatutok si Claire Delphine, Eksklusibo.
Mission order ang armas ng Pasig City Environmental and Natural Resources Office o CENRO para mapasok nito ang pabrika ng Pure Essence International Corporation na inirereklamo ng mga residente sa lugar na siya umanong pinagmumulan ng nakasusulasok na amoy. Pinapasok na rin ang ilang opisyal ng barangay at 2 sa mga nagrereklamong residente. Pero pinigilan ang GMA News. Hindi naman daw kasi kasama ang media sa mission order. Bakit po? Bakit po? Bakit hindi pwede? Bakit hindi pwede, kuya? Hindi ko lang alam. No comment po. No comment dahil trabaho. Kayo magtitimpi. Ano mo yun? Tanaw naman mula sa ilog ang bahagi ng inspeksyon ng grupo sa pabrika. Sa mga oras na ito, wala na ang masangsang na amoy na inireklamo ng mga residente rito kaninang madaling araw. Kaya naman ang mga inspektor hirap din sa pagtukoy kung saan nga ito nanggaling. Hindi pa natin mapinpoint sa ngayon, pero ang duda nga namin, baka sa gabi, mayroon silang mga na-stack dyan na sa gabi lang nila itinatapon. Tumangging humarap sa GMA News ang sinumang opisyal ng kumpanya, pero ang depensang ibinigay raw nito sa mga inspektor, mag-iisang buwan na itong walang operasyon dahil sa ongoing renovation sa pabrika, kaya imposibleng sa kanila raw manggagaling ang amoy. Bagay na di sinang-ayunan ng residenteng si Liberty de la Cruz. Pagpasok namin doon sa pangalawang, bago kami lumabas, may naamoy kami yung kagabi, pero soft, mild. Yun ang naamoy namin kagabing, yung amoy na yon na very strong na hindi ka makakatagal. Pero parehong amoy. Parehong amoy. Pinasok na rin ng grupo ang katabing pabrika na pagmamayari ng AY Tantuco Manufacturing Corporation na gumagawa ng sabong panlaba. Tulad ng Pure Essence, produkto rin ito ang biodiesel na mula sa kopra. Dito pinayagan na ang GMA News na pumasok pero mahigpit na ipinagbabawal ang pagdala ng cellphone at camera. Miski na wala kaming emission of any odorous material, we'd like to participate in our community. Kasama yun sa corporate responsibility namin, environmental advocacy namin. Balak ng kapitan ng barangay na pasukin muli ang 2 pabrika, oras na umalingasaw ang inirereklamong amoy. Madalas yung complaint from 10 o'clock ng gabi hanggang madaling araw. So magbabantay kami. Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras. Matapos patamaan sa sona ni Pangulong Noynoy Aquino dahil sa sobra-sobrang bonus at allowance, nagdesisyon ngayon ang MWSS na bawasan ang benepisyo ng kanilang mga empleyado. Nakatutok si Cara David. Tinitingnan nga namin yon kung ano-ano ang pwedeng alisin muna, meantime. Kung sa tingin natin may kalapisan nga, ibaba na natin. Yan ang pangako ng MWSS ngayon kasunod ng pagsambulat ng mga umano'y labis-labis na allowance at bonus na natatanggap ng mga opisyal at empleyado nito. Pagtugon na rin daw ito sa panawagan ni Pangulong Aquino ng pagtitipid. Aminado si Cruz na lumaki raw talaga ang mga bonus ng mga empleyado noong taong 2009. Kabilang sa mga nadagdag na bonus ang Transportation Assistance Fund kung saan nakakuha ang bawat empleyado ng bonus na katumbas ng kanilang isang buwang sahod. Tumaas din ang grocery allowance nila. Bawat isang empleyado ng MWSS nakakatanggap ng 80,000 pesos kada taon o 6,700 pesos buwan-buwan para lang pambili ng personal na grocery. May 200 empleyado ang MWSS, kaya kung susumahin, aabot sa 16 million pesos ang ginagastos taon-taon para lang sa grocery allowance ng mga empleyado ng MWSS. Ang ginawa namin, nilakihan lang namin ng konti. Yung binigay namin na previously we were giving them 25,000 pesos a year. Year, the grocery allowance. Yes. So, tinaasan namin to 80. Sa 2008 COA report, nakasaad ang ilan pang allowances na natatanggap ng MWSS employees. Puna ng COA, wala man sa delikadong lugar o hindi man daw delikado ang trabaho, nagbayad pa rin ng 1.74 million pesos na hazard pay ang MWSS sa mga empleyado nito. Irregular din daw ang inilabas nitong 60 million pesos para sa car assistance plan ng mga opisyal at empleyado. Ayon pa sa COA, bagamat may naka-assign ng sasakyan ng gobyerno sa mga taga-MWSS, nakakakuha pa raw ng transportation allowance ang mga ito. At giit ng COA, wala raw legal na basihan ang ilang bonus at allowance na inaprubahan ng MWSS board at binayaran naman ang pamunuan nito. Kabilang daw dito ang productivity incentive bonus at executive checkup and uniform allowance.